na ito ang 6 na requirements kapag uuwi ka sa Pilipinas. Hi guys! Welcome back to my channel. My name is Mildred. At kung ikaw ay bago sa channel ko, please subscribe to my channel. Mga requirements kapag uuwi ka sa Pilipinas. Dahil kapag wala ka nito, ay huwag ka nang umuwi. Number 1, chocolate. Hindi ka pwedeng umuwi sa Pilipinas nang wala kang dalang chocolate. Alam nyo yan. Dahil kapag umuwi ka nang wala kang dalang chocolate, hindi sila maniniwala na galing ka sa abroad. At saka maraming mananalubong sa'yo. Mga kaibigan mo, yung mga kapitbahay mong chismosa, yung mga pamangkin mo. So, wag na wag kang uuwi na hindi ka bumibili ng chocolate, okay? Yon ang number 1 na requirements kapag uuwi ka sa Pilipinas. Number 2 na requirements kapag uuwi ka sa Pilipinas ay pabango. Hindi rin sila maniniwala kapag wala kang dalang pabango. Dahil sila mag-i-expect yan ng pasalubong kapag uuwi ka sa Pilipinas galing sa ibang bansa. Kasi syempre, galing ka sa ibang bansa, dapat may pabango, may chocolate. Tsaka dapat ikaw namamango ka rin kasi syempre galing ka sa ibang bansa. Number 3 na requirements kapag ikaw ay uuwi sa Pilipinas. Dove na sabon or Lux na sabon. Yan, number 1 yang brand ng sabon na pinapasalubong ng mga OFW kapag uuwi sa Pilipinas. So, yun ang requirements ha. Tandaan, chocolate, pabango, Dove na sabon, or Lux. Kasi hihingi at mag-i-expect talaga sila na may dala kang mga ganon. Kung kakalimutan yun dahil hindi sila maniniwala na galing ka sa abroad kapag wala kang dalang mga ganon. Number 4 na kailangan mong requirements kapag uuwi ka sa Pilipinas ay pera. Pera ang kailangan mo dahil expected nila ay napakadami mong dalang pera. So, pera ha, huwag kakalimutan ng pera. Siyempre, manlilibre tayo. 2 years ba namang nandito sa abroad, siyempre expected talaga nila napakadaming pera. Pero hindi nila alam na ang dala natin puro resibo. Number 5 na requirements kapag uuwi sa Pilipinas, maraming pera. Napakadaming pera ang kailangan mo dahil nga, syempre, pag nakita ka ng kaibigan mo, oy, palibre naman dyan, oh, patagay ka naman dyan, padustipit naman dyan, pa-emperador naman dyan. Kakantsawan ka ng mga kaibigan mo, ng mga pinsan mo, ng mga kapitbahay mo. Mangangantsaw sila kasi nga galing kang abroad. Mananalubong yan. Sasabihin nila, oy, galing ka sa abroad, pahingi naman ng pasalubong. Bakit? Nung umalis ba ako pupunta ng ibang bansa, nagbigay ka ba ng pabaon? Ang sarap sana sabihin ng ganun, no? Kaya lang, syempre, baka naman sila ay masaktan. ba diba? So, yun tayo eh. Talagang, that's the reality. Number 6 na requirements kapag uwi ka sa Pilipinas is isang damakmak na pera. Sandamakmak na pera. Pera talaga ang kailangan natin kapag uuwi tayo ng Pilipinas. Kasi nga, galing tayo sa abroad, expected na nila na marami tayong dalang pera. Yun yung 6 na requirements kapag uuwi ka sa Pilipinas. Kapag wala kang ganun, huwag ka nang umuwi sa Pilipinas dahil hindi sila maniniwala na galing ka sa ibang bansa. So, pag uwi ka ng Pilipinas, ready mo ng 6 na requirements. Chocolate, pabango, sabon, pera, maraming pera, sandamakmak na pera. Bakit nga kaya kapag umuwi tayo sa Pilipinas, galing tayo sa ibang bansa, kapag dumadating tayo yung nakaganyan, no? Naka-dollar sign, yun siguro yung tingin sa hindi nila naiisip yung mga pinagdadaanan natin dito, yung hirap, pagod at puyat, gutom. Hindi nila alam na pinagdadaanan natin yun. Ang nakikita lang kasi nila sa Facebook, masaya tayo kapag day off, magaganda ang suot natin. Hindi naman lahat. Pero merong mga OFW na domestic helper na nakakaranas ng gutom. Actually, naiinis ako kapag nakakarinig ako ng yung sinasabi na namayat na kasi kulang yung binibigay na pagkain. Bakit hindi sila bumili ng sarili nilang pagkain gamit yung sahod nila? Kasi nga malaki naman yung sahod dito. At bago pa lang tayo umalis sa Pilipinas, pupunta dito sa Hong Kong, sa pag-orientation, alam mo, nakakatagpo ka ng amo na hindi enough yung pagkain. So, sinasabi sa agency na in order to finish your contract, i-provide mo, kung hindi man enough yung binibigay ng employer na pagkain, bumili ka. Para na sa ganun, hindi ka naman nagugutom. Kaya nagtataka ako dun sa iba na sinasabi, namayat na ako kasi nagugutom ako. Kalukuhan yan. May sahod tayo dito, ang laki ng sahod, tapos magugutom ka. May mga case kasi na, sa tulad ko kasi, pwede akong magluto ng kahit na ano dito sa bahay nila. Kunwari gusto kong magluto ng Philippine food. Nagluluto ako kung ano yung gusto kong kainin, pwede kong lutuin. Meron kasing iba na hindi ka pwedeng gumamit ng kitchen nila. Hindi ka pwedeng magluto ng kung ano mang gusto mo. Kunwari magluluto ka ng Philippine food, bawal. Pero
Pero, kung may pera naman tayo, at alam naman natin na ganun yung sitwasyon, kapag day off, mag-stock na kayo ng maraming pagkain. Bumili na kayo ng tinapay, mga biscuit, pruta. Diskarte lang. Pag wala ka talagang diskarte dito sa ibang bansa, magugutom ka talaga. Hindi ka talaga dito mananalo. Kaya dapat dito, patalinuhan, padiskartihan. Pero ako, sa totoo lang, chocolate talaga ang pinapasalubong ko pag umuwi ako sa Pilipinas. Tulad ngayon, dahil uuwi nga ako sa Pilipinas para i-surprise yung aking family, hindi nila alam na uuwi ako. So, ang dala ko lang, hand carry lang, puro chocolate. So, meron akong isang requirements para umuwi sa Pilipinas. So, yung hand carry ay 7 kilos. So, siguro yun lang hand carry ko, mga 6 kilos of chocolate. Kasi, syempre, yung hand carry, kasama na doon yung cellphone mo, yung mga kung ano-ano. Dapat, doon sa hand carry, lahat-lahat na dala mo, kasama na doon 7 kilos. Wala akong check and luggage kasi nga, titipid, diba? So, pag uuwi ng Pilipinas, dapat may dala kang pera. Ang flight ko is today, mamayang gabi. By 9, alas 11 na ng umaga. I'm so excited, of course, kasi nga naman uuwi tayo sa Pilipinas. Kahit wala tayong dalang maraming pera, sandamakmak na pera, maraming pera, at least, uuwi tayo. At saka, alam niyo yung sabi nila na yung mga nagpo-post na kapag umuwi sa Pilipinas, ang sabi nila, ganun pala kapag umuwi ka sa Pilipinas, balik mo nakakalungkot, nakaka-homesick. Pero para sa akin, okay lang na pagbalik mo, na homesick ka o malungkot ka, at least naging masaya. Okay lang na lungkot bulog ka kapag uuwi ka na kasi nga back to reality. Pero at least, naging masaya ka, nakasama mo yung mga mahal mo sa buhay, yung asawa mo, yung mga anak mo. Ako bilang first time na pupuntang mag-isa sa airport, yung mga freebies na uwi ko, inihahatid ako ng employer ko sa airport. Kahit nung nasa Singapore pa ako, inihahatid nila ako sa airport. Pero this time, sa second na pag-uwi ko na nandito ako sa Hong Kong, mag-isa lang akong pupunta sa airport. 4 hours before flight, dapat nasa airport ka na. Plano ko, mga 6 hours before, aalis na ako dito. So, meron ako ditong planner para hindi ako magagahol sa oras. So, alas 11 ng umaga ngayon. Alauna ng hapon, dapat nakaligo na ako. Alas 2 ng hapon, kukuhain ko yung mga sinampay ko. Kasi syempre, yung mga damit ko, nilabhang ko na para naman walang nakakalat sa labas. Kasi guys, yung mga amo ko nasa bakasyon. And then alas 3 ng hapon, dapat nakaready na. And then alas 4, gora na tayo. Alam niyo yung feeling kapag flight mo, hindi ka makatulog. Kulang ba yung ganun na halo? Hindi ako makatulog sa sobrang excited. Iniisip ko, yung mga requirements ko ba tama ba? Kompleto ba yung mga requirements ko? Kasi baka magka-aberya, ganyan. Bukod sa hindi ako makatulog at flight ko, ako lang din ba na kapag wala yung mga amo ay hindi masyadong makatulog? Sa totoo lang, ganun ako. Kapag nasa bakasyon, kunwari yung mga amo ko, doon ako hindi makatulog. Maaga akong nagigising. Kaya naman, Diyos ko po, ngarag na ako. So, yung mga requirements ha, kung uuwi ka sa Pilipinas, huwag kalilimutan yung requirements. Meron na akong isang requirement. Wala akong dalang sabon. Chocolate lang talaga. So, doon sa 6 na requirements kapag uuwi ka sa Pilipinas, chocolate, sabon, pabango, pera, maraming pera, sandamakmak na pera. Isa lang yung requirements na nagawa ko. Yung chocolate lang talaga. So, maraming salamat sa panonood at hanggang sa muli. Bye!